Up our Bibles in the book of Nehemiah, chapter 4 and verses 1 to 9. Nehemiah, yan po ay katabi ni Job. Okay? Katabi ni Ezra. Okay, Nehemiah chapter 4 and verses 1 to 9, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So basahin natin, sundan na lang ninyo mga kapatid. Praise God. Chapter 4 verse 1, sabi niya rito, ngunit nangyari nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinayo ang kuta, siya'y nag-init at nagalit na mainam at tinuya ang mga Hudyo. At siya'y nagsalita sa harap ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria at nagsabi, anong ginagawa nitong mahihinang Hudyo? Magpapakatibay ba sila? Mangaghahain ba sila? Wawakasan ba nila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunton ng dumi? Dangang nangasunog na ang mga yaon. Verse 3, si Tobias na Amonita ay nasa tabi niya at sinabi niya, bagaman sila'y nangatatayo, kung ang isang zora ay sumampa, ibabagsak ang kanilang mga batong kuta. Verse 4, dinggin mo, O aming Diyos, sapagkat kami ay hinamak, at ibalik mo ang kanilang pagdusta sa kanilang sariling ulo, at ibigay mo sila sa pagkasamsam sa isang lupain, sa pagkabihag. Verse 5, at huwag mong ikubli ang kanilang kasamaan, at huwag mong pawiin ang kanilang kasalanan sa harap mo, sapagkat kanilang minungkahi ka sa galit sa harap ng mga manggagawa. Verse 6, sa gayoy, aming itinayo ang kuta, at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahatian ng taas niyaon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Verse 7, ngunit nangyari nga nang mabalitaan ni Sanballat at ni Tobias at ng mga taga-Arabia at ng mga Amonita at ng mga Asdodita na ipinatuloy ang paghuhusay sa mga kuta ng Jerusalem at ang mga sira ay pinasimulang tinakpan, sila ngayon nag-init na mainam at nagsipagbanta silang lahat ng magkakasama upang magsiparoon at magsilaban sa Jerusalem at upang manggulo roon. Verse 9, ngunit kami ay nagsidalangin sa aming Diyos at naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila. Amen. Praise God. So, hallelujah. I know that the Lord is already here, mga kapatid. Praise God. So, kayo na lang. Sa inyo na lang ito. Okay. Praise the Lord. So ito po mga kapatid ay istorya mga kapatid ni Nehemiah. At ito po ay isang istorya na kung saan si Nehemiah ay isa pong cupbearer. Alam niyo yung cupbearer, sila po yung nagbibigay ng alak sa hari. Okay? Yan po ang trabaho ng cupbearer, tagahawak ng alak ng cup, at yan po ay sasaalin doon sa cup ng hari. Ang istorya na ito na si Nehemiah mga kapatid ay si Nehemiah ay isang masasabi mga kapatid na pinagkakatiwalaan. Bakit? Kasi siya po ang naghahawak ng isang bagay na iinumin ng isang hari. Pwede niyang patayin ng hari. Pwede niyang lagyan ng lason. Pero dahil mga kapatid, itong si Nehemiah ay isang tao na may takot sa Diyos, tested and proven ang kanyang integridad mga kapatid, kaya siya naman ay nasa ranggo mga kapatid na masyadong malapit sa hari. So anong istorya nito mga kapatid? Si Nehemiah mga kapatid ay sobrang nalungkot at siya po ay talagang umiiyak dahil ang Jerusalem na kung saan nandoon yung tinatawag na yung kanyang sa Tagalog libingan ng kanyang mga magulang ay nandun sa Jerusalem, at ang Jerusalem mga kapatid ay sobrang nawasak. Okay? Nasira. At isang araw mga kapatid, napansin siya ng hari
Ang sabi ng hari, bakit malungkot ka? Bakit sa iyong mga mata ay napapansin ko na mayroon kang kalungkutan? At medyo natakot doon si Nehemiah. Pero ganun pa man, sinabi niya sa hari yung kanyang sitwasyon. Ang sabi niya sa hari, mahal na hari, ako ay may problema. Ang problema ko ay yung libingan ng ating mga magulang na nandun sa Jerusalem ay winasak, sira. Talagang, kumbaga mga kapatid, ay siyempre, hometown ngayon, masakit sa kanyang kalooban. Na nawala yung kanyang, nasira yung kanyang lugar, pati yung libingan ng kanyang mga magulang ay nasira din. So, nung sinabi niya ito sa hari, dahil malapit siya sa hari, at si Nehemiah ay nakatagpo ng pabor sa hari. Anong sabi ng hari? Sabihin mo kung anong kailangan mo at tutulungan kita. So, ang request ng Nehemiah, mga kapatid, na siya ay payagang pumunta doon sa Jerusalem to rebuild the wall. Okay? I-rebuild. Iaayos yung mga sira-sirang mga pader, etc. mga kapatid. Yan po yung plano ni Nehemiah. At dahil sa request na yan, mga kapatid, siya ay pinayagan ng hari na siya ay pumunta dito sa Jerusalem. At ito ay tumagal, mga kapatid, ng 56 weeks na talagang inayos nila yung wall ng Jerusalem. So, praise God, hallelujah. So, rebuilding the wall of Jerusalem wasn't easy for the Jews. Hindi naging madali para sa mga Hudyong ito na iayos, mga kapatid, ang wall. Dahil dito po, mga kapatid, sila po ay humaharap sa opposition, sa mockery, and even threats. Ibig sabihin, humaharap sila, mga kapatid, sa mga taong manlalait, mga taong may pagbabanta sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Pero hindi sila huminto, hindi sila napatahimik because meron sa kanilang mga kapatid na tinatawag na pananampalataya. They were being challenged. Amen? Na-challenge sila, mga kapatid. Itong sila Nehemiah. Kumuha siya ng mga tao na makakasama niya to rebuild the wall of Jerusalem. So in chapter 4 verses 1 to 3, mga kapatid, nandyan si Sanballat at saka si Tobias. Itong dalawa na ito, mga kapatid, they are mocking o nilalait nila itong si Nehemiah na parang hindi niya matatapos. Mahirap gawin yan, yung pagre-rebuild ng wall. So, mga kapatid, itong mga taong ito ay kagaya ni Nehemiah, na siya po yung tao na talagang nandun yung kanyang yung fervency, yung kanyang consistency, nandun yung kanyang talagang puso na gusto niya na magawa yung wall of Jerusalem. At up to this point, mga kapatid, ang wall of Jerusalem na ginawa nila ni Nehemiah ay nananatiling nakatayo. Bakit? Matibay ang kanilang pagkakagawa. Amen? With the archaeologists, mga kapatid, they check yung kung paano, anong ginamit, paanong sistema na kanilang itinayo yung wall. Nakita nila na sobrang husay at tibay na hindi kayang gibain. Okay, praise God. So, ito po, mga kapatid, in chapter 4 in verses 4 to 5, mga kapatid, ano ang response ni Nehemiah doon sa mga kalaban niya, Sanballat at si Tobias? Anong response niya? Prayer, mga kapatid. Hallelujah, mayroong prayer. Yan po yung naging response. Wala nang ibang ginawa si Nehemiah, kundi alam kasi ng Diyos, behind o back of his heart, mga kapatid, alam ng Diyos yung gusto niyang mangyari to rebuild the wall. So, ibig sabihin, mga kapatid, nandoon ang Diyos sa kanya. Amen? Hallelujah. So, nandoon, mga kapatid, na hallelujah, may mga plot, mga kapatid, may mga pananakot sa kanila, and yet, mga kapatid, they are not being moved. Hindi sila natinag, mga kapatid. Praise God. So,
sa atin din mga kapatid, just like the Jews facing opposition and challenges in life, we can overcome by praying. May mga tao talaga mga kapatid, hallelujah, di ba? Na when they are seeing you, na talagang ikaw ay umuunlad, you are very successful, hindi lahat natutuwa. Kaya nga sabi nga nila, kung mayroon kang plano na bumili ng kotse, bumili ng lupa, kung ano bang mga plano, huwag mong sasabihin. Kasi hindi lahat ay panig sa'yo. May natutuwa at mayroong hindi natutuwa. Okay? So kung plano mong mag-abroad, plano mong mag-asawa, para hindi kontrahin, ha? Hallelujah. Ay, wag muna kayong magsasalita. Amen? Pag-confirm na, yung talagang tsaka lang kayo magsalita. So, working diligently and trusting God. Ito po yung number 1 na kailangan natin as believers, even we are facing oppositions, umaharap tayo mga kapatid sa mga hamon ng buhay. Tandaan po natin mga kapatid, if you are a believer, and if you know that you are doing what is right in the sight of God, alam mong tama sa harapan ng Diyos ang iyong ginagawa, wala kang dapat na alalahanin. Amen po ba? Hallelujah. If God is for us, who can be against us? But remember, if God is for us, hallelujah, make sure mga kapatid, that we are doing what is right. Para talagang papanig ang Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. So, may mga pangyayari mga kapatid, hallelujah, na minsan mga kapatid that we need to recognize. Kailangan i-recognize muna natin yung ating mga challenges. Hallelujah. How do we recognize our position that we are facing? So, ito po mga kapatid, we need to know the enemy of our soul. Kailangan alam mo na harapin, kilalanin kung sino yung kaaway mo. Know your enemy. We have the book. Nung kami po ay nasa Hong Kong, ito po ay inaaral namin na Know Your Enemy. That is siya. Every Sunday mga kapatid, ay kami po ay nag-aaral. Kumbaga para kami nag-aaral sa Bible School, ABC. Ano yung ABC? Accelerated Bible Curriculum. So, from stage 1 hanggang ilang stages yan, aaralin namin yan. So, na-cover namin ito mga kapatid, yung tinatawag na book na Know Your Enemy. Doon mga kapatid, kinakailangan alam mo, kilalanin mo yung strategy niya. Amen? Dapat, pag dumarating ka sa sitwasyon mga kapatid na humaharap ka sa ganyang kalaban, amen, you need to be equipped. With what? With the Word of God. Amen? Dapat alam mo mga kapatid, ang inyong sandata, dapat mayroong kang armas mga kapatid. Praise God. At pangalawa, we need to evaluate our response. Now you know your enemy. So, kinakailangan you know how to respond. Minsan kasi mga kapatid, minsan hindi naman mismo yung demonyo ang haharap sa'yo. Yung itsura niya. It can be transferable. Amen? Nagtatransfer yan sa kapatid mo. Minsan sa nanay mo. Minsan nga sa asawa mo eh. Ha? Nagtatransfer yan. Yung bigla-bigla na nagugulat ka, ang ganda-ganda ng mood, biglang naging monster, naging, ang tawag dito, naging monster, sa Tagalog, halimaw. Ha? Nagmukhang halimaw, ang ganda-ganda ng usap. Bigla ka na lang nagugulat. Ang nangyari dyan? Ha? Bigla na lang umihip ang masamang hangin. At bigla mga kapatid ay, isang dragon at isang, pangit naman yung dragon. Tigre at leon. Nagkalmutan mga kapatid. So, sa ating mga kapatid na inaaral, ito pong si Nehemiah mga kapatid, he recognized first mga kapatid, yung challenges. The challenge is, gusto niya mga kapatid na ma-rebuild yung wall, matapos yung wall na yan, at alam niya na mayroong opposition, nandyan yung mga tao na
na mapanlait mga kapatid, na sinasabi, buti kung matapos niyan, buti kung may bato na mag-rise dyan. Puro mga negative mga kapatid ang sinasabi ng dalawang ito. Pero sa puso ni Nehemiah mga kapatid, wala siyang ibang goal, kundi maging maayos yung wall, maibalik, ma-rebuild, pati yung libingan ng kanyang mga magulang ay maisaayos. Wala siyang pakialam kung may mga death threat, wala siyang pakialam kung mayroon siyang mga naririnig na mga bagay na hindi dapat na marinig mga kapatid. Praise God. So, ito po mga kapatid, kinakailangan we need also to evaluate our response. Okay. How you respond to the criticism. Dalawang klase ang criticism, isang destructive at saka constructive criticism. So sa constructive criticism, ito yung isang bagay na sinasaway ka, pero ito ay para sa ikalalago mo. Kung ikaw naman ay sinasabihan ng isang bagay na parang against naman dun sa nais mo, sa goal mo, na para bang ganito na lang, let's make an example sa atin na lang. Yung mga tsahin ko noon ako ay nag-aaral, wala akong naririnig sa kanila kundi buti kung makatapos ng pag-aaral yan. Is it a constructive or destructive? That's destructive mga kapatid. So, yun yung mga bagay mga kapatid na how we face and evaluate mga kapatid yung ating responses. Anong response ko? Panginoon, tulungan mo ako. Doon hindi ko kilala pa si Jesus Christ. I was a Catholic before. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong makatapos ng pag-aaral. And I was fourth year high school then, na mga panahon na yon. Nang naririnig ko dahil up and down ng bahay namin, tapos yung mga child ko chismosa, daldal na sila ng daldal, naririnig ko ang kanilang mga salita. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo akong makatapos ng pag-aaral. At hindi lang yan mga kapatid, nakatapos ako ng pag-aaral ko became an honor student. So, ang Diyos, pag hindi ka nag-respond na pag ako nakatapos, huyo ka. Ha? Tingnan natin. Kasi alam niyo mga kapatid, when you are telling, you need to remember, ito yun mga kapatid, watch out sa lumalabas sa bibig mo. Kasi kapag ikaw ay isang taong mapanlain, it will bounce back. At ang masakit sa bouncing back, mga kapatid, it's not just double, minsan quadruple. Ha? Kaya ingat tayo sa ating pananalita. Amen? Kasi marami na akong, sample ko, nakatapos kami ng mga kapatid ko, pero yung mga tiyahin ko, ang mga anak nila, na nagsalita nun, walang nakatapos ni isa. Imagine mga kapatid, how God is able to fight for you. Even though mga kapatid, hindi ko pa kilala ang ating Panginoon. He knows our hearts. Okay? So you need to be very careful how you respond. Just like Nehemiah did, mga kapatid, he never replied evil. Sabi ng ating ng Bible, overcome evil with good. Okay? Hello? Kung kayo po ay ginawa ng masama, mga kapatid, mayroon pong tamang panahon. Amen? Hindi natin alam kung kailan, pero itiwala natin sa Panginoon. I remember one of the preacher, sabi niya ganito, mayroong nasabi sa kanya yung isang tao, sobrang grabe talaga mga kapatid, at almost mga kapatid, kung hindi lang siya Kristiyano, gusto na niya patayin yung tao na nagsalita na to. Dahil siya ay preacher mga kapatid, sabi niya sa sarili niya, ibibigay ko ang lahat ng ito sa Panginoon. Si Lord na ang bahala dyan. And one time mga kapatid, ang taong ito ay nagdisgrasya to the point na itong tao na ito ay naging bedridden. At ang gusto ng taong ito na bedridden mga kapatid, yung bedridden is yung nandun na lang sa kama, wala na, di halos di na makagalaw, makasalita lang, yun lang. At ang nasambit ng taong ito mga kapatid, ipatawag mo si pastor. Hindi ko na sasabihin. Ipatawag mo si pastor at kumbaga hihingi siya ng tawad. So pinuntahan ng
pastor na ito, at nang nalaman niya mga kapatid, na siya ay pinapatawag, ayaw niyang pumunta. Dahil hindi pa rin naalis talaga totally yung mga salita na nakasugat sa taong ito. Pero, ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka. Pinuntahan ng taong ito mga kapatid. Praise God. Pinuntahan ng preacher. At nang pumunta ang taong ito, nakita niya yung kanyang, kasi friend niya yun eh. So, nung nakita niya yung kalagayan ng taong ito mga kapatid, umiyak siya. Kasi bakit mga kapatid, yung itsura ng kaibigan niya na yun, ay halos talagang, kumbaga, iginanti na siya ng Diyos. Hello? Ganun mga kapatid, umiyak siya. Kasi hindi niya akalain na ganun yung magiging sitwasyon niya in the end ng kanilang pagtatalo mga kapatid o away man nila. So, hallelujah. Everything mga kapatid, nangyari sa buhay natin, meron tayong mga heartaches, na may nasaktan tayo o nakasakit tayo mga kapatid. Praise God, let's always go into the presence of the King of Kings. Ikaw man na nagkasala, o siya man na nagkasala, ikaw ang magpapakumbaba. Amen? We need to protect our peace. Kasi napakahirap na may kaaway. Hello? Sino rito, di ba? Di ba sa magkapatid? Parang laging may wall. Di ba? Sa magkapatid o kaya sa mag-asawa. Sa mag-asawa. Ha? Parang wala kang nakikita. Di ba? Ha? Hello? Naningiti yung iba riyan. Di ba, Nanay Lita? Walang pansinan, walang kibuan. Bahala ka dyan. Ha? Hallelujah. So, ibig kong sabihin dito mga kapatid, napakapangit na may kaaway. Hello? Dahil napakapangit na may kaaway, pati ikaw papangit din. Bakit? Kasi isip ka na ng isip ka na ng isip. Ano na kayong ginagawa nun? Ha? Buti sana kung yung kaaway mo nasa abroad. Eh yung kaaway mo, ha? Dingding lang ang pagitan. Ha? Dingding lang ang pagitan mga kapatid, magkakakitaan kayo. Ha? Pag dumaan yung isa, iiwas yung isa. Ha? Mga kapatid? Hallelujah. So, sa ating mga kapatid, bilang mga anak ng ating Panginoon, isa sa naaral ko, no, kami po ay pumunta sa funeral service ni Pastor Rialino. At ang sabi mga kapatid ni Pastor Rialino, Fred Rialino, sa kanyang anak, na si Michael, dalawa lang ang ibibilin ko sa'yo. Pero hindi niya akalain, ang tatay pala niya ay nagpapaalam na. May mga bilin-bilin na. At ang sabi ni Pastor Rialino, anak, dalawang ibibilin ko sa iyo. Una, ingatan mo, alagaan mo ang iglesia. Pangalawa, magpatawad ka ng mabilisan. Ha? Mabilisan mga kapatid. Kasi maliwanag talagang sinasabi ng Biblia, di ba? Na do not let the sun go down. Huwag mo hayaan lumubog ang araw na hindi kayo nagbati. Amen? This situation, it's happening in every family. Bawat pamilya hindi ka accepted dyan. Kahit anong bait ni best friend, ha? Kahit anong bait ni Beshi, mayroon talaga at mayroong gagawin ng kaaway to test yung inyong relationship. Amen? Hello, parang hindi na kayo nilinig. Mukhang ako na yung kaaway, no? Okay, magalit sa akin. Di ba natetest yung patience? Natetest lahat mga kapatid. Hallelujah. So, ang masabi ko lang mga kapatid, praise God, na bilang believer ng ating Panginoon, praise God, tayo po ay matuto na magpatawad. Ang sabi ng ating Panginoon, maging kagaya kayo ng mga bata. Tingnan niyo yung anak ni Sister Jenny. Di ba nag-aaway yan? Madalas. Di ba? Lagi. Lagi sila. Pero, magkabati na naman. Di ba? Nagbabati sila. Maya-maya lang. Nagsasabunutan. Maya-maya, bati na naman. Di ba?
ganyan po tayo inihahalin tulad ng ating Panginoon na dapat gayahin natin yung mga bata. Nag-away ngayon, mamaya. Kaya nga sabi nga, the kingdom of God ay talagang ito, it belongs to the children of God. Ibig sabihin, hallelujah, the children of God, we are the children of God. Para matawag kang anak ng ating Panginoon, we need to learn to forgive. Anong sabi ng ating Panginoon? Nung siya po ay nakapako na sa krus ng Kalbaryo, dahil ang dami niya mga taong pinagaling niya, mga tao, mga kapatid na tinulungan niya, na-encourage mga kapatid, mga pinalayas ang demonyo sa kanilang mga katawan. And yet, hallelujah, ano sabi ng mga tao? Crucify Him. Naku po, napakasakit niyan mga kapatid. Ipako yan sa krus. Matapos ang lahat-lahat, ngayon ipako sa krus. Pero anong response ng ating Panginoon? Lord, forgive them, for they don't know what they are doing. Hindi nila naiintindihan o nauunawaan ang kanilang ginagawa. Second example, Stephen. Mga kapatid, si Stephen sa Bible, mga kapatid, nangangaral ng salita ng Diyos. At dahil mga kapatid, ang mga tao sa lugar nila galit na galit sa salita ng Diyos, lalo na sa pangangaral ng pangalan ng ating Panginoon. At si Stephen, mga kapatid, ay binato ng bato hanggang sa mamatay. Pero during that time na siya po ay binabato ng mga malalaking bato, amen. Anong sabi ni Stephen? Panginoon, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. We as believers, mga kapatid, we need to remember this situation na we need to learn to say these words, Lord, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Patawarin mo siya. Patawarin mo rin ako. Amen. Kasi napakahirap, mga kapatid, pag meron kang kaaway, isip ka ng isip, isip ka ng isip. Alam niyo ba, mga kapatid, mawawalan ka ng isip. Kakaisip, mga kapatid, and it will create sicknesses and diseases sa buhay mo. Gusto mo ng malakas na pangangatawan? Magtatapos ka. Kailangan, di ba pag galit ka, hindi ka makafocus. Hello, sino rito yung galit pero nakaka-focus? Meron yung galit pero hindi makafocus. Di ba, Sister Jamie? Ha? Kulang na lang, mga kapatid, sa isip mo. Kulang na lang, pinapag-pray mo. Lord, patayin mo na yan kung wala ka sa Panginoon, di ba? Kung wala ka sa Panginoon, talagang ganun yung masasabi mo. Pero dahil nasa Panginoon ka, hallelujah, talagang we need to be very careful. Remember the bounce back. Okay? Hallelujah. So, sa akin, sa sitwasyon, mga kapatid, marami nang akong pinagdaanan na ganyan. Marami na akong mga hinarap na mga demonyo. Marami na akong mga hinarap na mga bagay, mga kapatid, na it will challenge your faith. Kasi, titingnan sa iyong mga response, mga kapatid, at titingnan ka ng Panginoon kung ikaw ba ay makapagpapatuloy sa paglilingkod. Kasi marami, mga kapatid, hallelujah, na inumpisahan maganda ang pasimula, pero dahil mayroong mga nakikita na mga bagay na nakakatisod, mga bagay, mga kapatid, na, ay, hindi na ako babalik dyan, ganyan pala yung mga tao yan. Ha? Mga kapatid, hindi tayo nagkakaroon ng tinatawag na malawak na kaisipan patungkol, mga kapatid, sa mga bagay spiritual. Kaya nga sabi ko, you need to know your enemy. Okay? Kinakailangan kilalanin mo ang iyong kaaway. Amen. So, hallelujah. Sometimes not every battle needs a fight. And sometimes silence is the most powerful weapon that you can have. Mas maganda na nahimik ka na lang. Amen. Wala ka ng salita. Inayaan mo na lang. As long as you turn it over to God, mga kapatid, you have nothing to worry. Basta Lord, nasa iyo na yan. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, may tinuturo ang Bible sa atin. Magalit ka pero huwag kang magkasala.
Magalit ka, pero huwag kang magkasala. Huwag yung binura-mura mo, nasa Panginoon ka na, binura-mura mo pa. Ano pa mga kapatid, kung ano sinasabi mo, mga salita, batuhan ng mga salita. Ang masakit, pati social media, damay. Di ba may mga ganyan? Pag nag-away, meron mga ganyan. Sa social media dinadaan. Bakit maingay sa likod? Baba nga kayo dyan. Hallelujah. May mga bagay na ganyan mga kapatid na pati yung mga utang, idadaan sa social media, oy, magbayad na kayo. May mga ganyan mga kapatid. Yun yung nakakalungkot di ba? Minsan sa mga umuutang. Yung mga umuutang, ganda ng mukha. Tapos nung bayaran na. Mga kapatid, nagtatago na yung mga nautangan. Hello? So, maging maingat tayo mga kapatid sa paggamit ng social media. Amen? Yung mga tao walang kaalam-alam, ako may kaaway na naman yan. Makikita mo, malalaman mo, parang isang meron kaming kaibigan ng mga pastor, mga kapatid. Malalaman, meron na naman something fishy is happening. Nalalaman mo, meron na naman bago. Kaya alam nyo, sa atin, bilang tayo ay tinawag ng ating Panginoon, manatili tayo sa kapayapaan. Hallelujah. Ano sabi ng Biblia mga kapatid? Follow peace with all men, and without holiness, no man shall see the Lord. Manatili daw tayo, sundan natin ang kapayapaan mga kapatid. Praise God. At tayo daw po ay mayroon dapat mamuhay na mayroong kabanalan. Because without holiness, no man shall see the Lord. Amen? So, hallelujah, kung mayroon kang kaaway, huwag mo idadaan sa social media. Nagbabatuhan na kayo sa social media, panic yan. Kasi lalo kung, okay lang yun kung walang alam si sister tungkol sa issue nyo. Paano kung may alam? Ano ba itong mga kapatiran na to? Ano ba itong mga kapatid ko? At alam niya sa akin I'd rather, sa akin lang, I'd rather na wag muna, na wag nating pa ang tawag dito, yung gamitin yung mga ganitong bagay mga kapatid. Let's be silent in times of hottest issue. Praise God. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise the Lord Jesus. Okay, sabi niya rito, learning on God's wisdom. We need to learn or leaning on God's understanding mga kapatid. Praise God. Ano ba yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon? Pag binasa mo yung Book of Proverbs mga kapatid, maraming nakalagay dyan. Maraming itinuturo ang Biblia sa ating mga kapatid on how to deal with these issues mga kapatid. Yung mga bagay kagaya na nangyayari kay Nehemiah, kay Tobias, at kay Sanballat mga kapatid. Praise God. So dito, leaning on God's understanding mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi ng Biblia, pride cometh before destruction. So, magpakumbaba tayo. Amen? Huwag tayong manatili na nagpapakataas dahil, sabi nga, pride cometh. Pride muna, pagmamataas muna. Hanggat hindi ka nagpapakumbaba mga kapatid, hindi mo namamalayan yung distraction o yung kapahamakan susunod na sa'yo. Dahil matigas ang ulo natin. Amen? Huwag tayong maging mapagmataas. Biblia na ang nagsasabi at marami nang binanggit dito sa Biblia mga kapatid na mga taong nagmataas, ibinagsak ng ating Panginoon. So, sa ating mga kapatid, let's practice to swallow our pride. Amen. Hello. Hallelujah. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Ano pang sinasabi ng Biblia mga kapatid? This is what I'm talking about. That we need to lean on God's understanding. Ang sabi ng Biblia, vengeance is mine. Sa akin ang paghihiganti. Huwag tayong kumanti, kundi ibigay natin sa Panginoon. The angel, yung isang I can't remember what is the situation, na sinabi ng angel na matakot ka sa Diyos.
Hindi, kasi ang angel may power yan, pwede siyang lumaban. Pero, itinurn over ng angel na ito sa ating Panginoon ang issue. Okay? Hallelujah. So, gusto mo ba ng peace of mind? Hello? Sino rito ang gusto ng kapayapaan ng isip? Yung bang relax ang isip mo, wala kang iniisip na mayroong kang kaaway. Pangit mga kapatid, na tayo po bilang magkakapatid. Kung mayroong konti lang naman na pagpasensyahan na. Amen? Ano pa? Hallelujah. Na, masarap yung matulog ka, na payapa yung isip mo. Kami, sa aming mag-asawa, mga kapatid, meron kami mga tinatawag na discussion, pero hindi namin ito pinatatagal. Bakit? Kasi mahirap talaga yung araw-araw mayroong kang kaaway. Ano sabi ng Bible? Love your. Ano? Ilakas mo pa. Yung love your enemy. Kaya love na love po yung asawa ko. Love na love ko yan. Kapatid. Hallelujah. Kaya sa ating mga kapatid na magkakapatid, let's practice na tayo po mga kapatid ay sumusunod doon sa kalooban ng ating Panginoon. Masarap matulog na payapa ang isip mo, masarap paglingkod sa Panginoon na ikaw ay free of stress, yung pag-iisip na mayroon kang kaaway. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? It is not very easy, but it is not easy to say sorry. Hello? Bakit ba napakahirap yan? Sorry. Ilang letters lang yan. Bakit ang hirap tayo na mag-sorry? Sorry na. Sorry na talaga, sister. Hindi ko na talaga uulitin. Forgive me na. Mga ganun bagay, mga kapatid. Praise God. Let's be like a child, mga kapatid, na humihingi na bakit na tayo? Lang na ulit tayo. Di ba ganun yung mga bata? Sige na. O sige, pairamin na kita ng Amen. Ganyan yung mga bata at gusto ng Panginoon, ganun yung attitude natin na parang bata. Hindi yung, hey, hindi pwede. Basta, ako ang panalo. Bahala ka sa buhay mo. Huwag ganun mga kapatid. Amen? Natatawa si Rika. Rika, naranasan mo na ba na mayroong kaaway? Ay, walang kaaway. Mabait talaga to. Si Jeline, nagkaroon ka na ng kaaway. Anong ginawa mo? Naku, hindi makasagot. Mahirap ang mayroong kaaway. Di mo alam kung gagawin. Mga kapatid. So, sa atin po mga kapatid, praise God, naranasan, wala ni isa dito na hindi nakaranas ng ganyang sitwasyon. Amen? Yung nagkaroon ka ng asawa, sa mag-asawa, sa magkapatid, mag-ina, sa anak at ina, ama sa anak, mga kapatid, mag-beshi, talagang dadaanan nyo yan. Amen? Dadaanan natin yan, mga kapatid. Pero, there's one thing that God is teaching us. Learn to forgive. Amen? Forgiveness is the key of everything. Sabi nga ng awit, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Di ba ayaw mo mga kapatid na meron kang kaaway, pagkatapos, tawag dito, nag-away kayo, tapos yung kaaway mo, inatake ng heart attack. Anong magiging response mo? Yung totoo. Buti nga. Bakit hindi pa pinatay yan? Ay, gano'n na response, mga kapatid. Pero sabi ng Biblia, may warning yan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, huwag doon tayong magalak sa nangyari doon sa taong yun. Pagpus, ipag-pray mo. Amen. Kasi kung nakita doon ng Panginoon na nagagalak ka, tingnan siya. Minsan kasi that's the response of person na nasaktan. Amen? Yung jowa mo na inago ng iba, pag-usapan yun, di ba? Yung inagaw, pagkatapos mas maganda ka pa. Ano ang kulang? Kapatid? Yan So, hallelujah. Okay.
Ito po yung mga bagay na dapat natin na tandaan, mga kapatid, na we need to forgive and let's forget. Huwag na nating kalkalin. Amen? Huwag nang kalkalin. Pag nag-away, sa totoo lang sa mga mag-asawa, o kaya sa magkaibigan, o di kaya sa kung ano pa man, mga kapatid, pag nag-away, kalkalan. Yung talagang kinakalkal yung mga dapat hindi nakalkalin. Ang ano ang tama, mga kapatid? Kung ano lang yung issue. Hello? Parang ano na kayo? Kung ano lang yung issue, yun lang yung pag-usapan, hindi yung ang dami ng sinabi ng isa. Marami na rin sinabi yung isa. Isa pa lang yung nasasabi ng isa, 100 na yung sinabi ng isa. Hindi makahirit yung isa. Parang Armalite. Natatawa yung iba riyan. Sabi sa mag-asawa, talo na yung asawa. Alam niyo, sa mag-asawa, parang adobo yan, ang kanilang relasyon. Alam niyo yung adobo. Yung adobo, di ba masarap? Ang adobo daw, the more na tumatagal, lalong sumasarap. Bakit? Kasi may toyo. May toyo si Mrs. May toyo. Kaya pag laging may toyo, masarap ang pagsasama. Tumatagal ang pagsasama dahil may toyo si Mrs. O hindi lang minsan si Mrs. ang may toyo, minsan si Mr. Anong nakalagay? Siling labuyo. Nagasaan yamaw. Mga kapatid. Hallelujah. Kaya pagkatapos naman ng mga kapatid, okay na naman uli. So, yun yung tinatawag, mga kapatid, na sa pagsasama hindi nawawala yung mga ganyang ingredients. Hindi laging masaya. Mga young people, hello mga young people, huwag kayong baka sabi nyo sa pag-asawa, and they live happily ever after. Naku, hindi totoo yun. Ako na nagsasabi sa inyo. Patunayan ko sa inyo. Anong sabi ng mister ko? Kahit na ibibilang kita ng bulaklak. Anong biniling bulaklak sa akin? Galing pa ng bigan. Yung plastic! Bakit? Para daw hindi na ako hingi ng hingi. Forever yung plastic. Ibig sabihin, plastic yung kanyang pagmamahal sa akin. Darling? Hallelujah. So, huwag kayo nagmamadali kasi alam niyo, sabi, pag ito Valentine's na naman, mga nakapular yan. Nagpula na ako, yung in-advance ko na, yung 14 na sinasabi nila. Kakanta kami mamaya, si Rika, pati yung mga bata. Sabi ng asawa ko, bibilang kita lagi, pangako niya, kahit matanda na tayo, bibilang niya ako ng bulaklak. Pag nakakita na ako ng bulaklak, kahit man lang gano'n ba makaawa na ako, bilang mo naman ako. Sabi niya, binigyan lang natin ng bigas. Ang sakit naman yan. Kapatid, kaya kayo mga kalalakihan, pag kayo nangako kayo sa babae, maging totoo kayo. Hindi yun nangako kayo dahil lang gusto niyo masungkit yung dalawang oo. Mga kapatid, pag nangako kayo, siguraduhin yung totoo. Hindi kagaya ng iba nangangako, nga pagkatapos. Kaya mag-ingat kayo kapag tawa na tawa siya, no? Kaya mga kabataan, pag ang nangliligaw sa inyo ay nangako ng ganyan, mga kapatid, i-record mo. I-record mo talaga. Tapos, i-remind mo sa kanya tuwing araw ng mga puso. Ay, sinabi mo yan. I-record nyo. Kasi, nagkakaroon na sila ng amnesia. Pag tumatanda na, kagaya ng asawa ko, nung tumanda na, bakit ganyan yung aking hinain? Kasi, alam niyo mga kapatid, kinapitan ko yung pangakong ganon na kahit matanda na tayo, ibibilang kita ng bulaklak. Pag gaya niya, magpurting na naman, makakita na naman ako ng bulaklak. Hindi. Mga kapatid. Ako, kaya yung iba ayaw na mag-asawa, nati-discourage na yung iba. Kasi dinidiscourage ko talaga. Kapatid. Kung gusto nyo, bumili na lang kayo ng sarili yung bulaklak. Magpagawa kayo, lagay nyo na lang yung from your husband. Kayo na maglagay para hindi na sumakit yung kalooban nyo. Kapatid.
Hallelujah. Praise the Lord. So, marami mga kapatid, praise God na sa mag-asawa, and I already forgiven my husband about this long time ago. Matagal na. Ininawa ko na, inintindi ko na. Ha? Baka sa week na to, bilang ko na ng pambili. Ha? Kasi baka wala palang pambili talaga. Bigyan ko na ng pera. Para, ito, 100. Ha? Hallelujah. Hallelujah. Kaya, alam niyo, saludo ako doon sa mga mister na totoo sa kanilang pangako. Totoo naman yung sinabi ng asawa ko, kaya binili niya sa akin plastic. Ayoko nang ganun. Gusto ko yung talagang fresh na fresh. Amen? Hallelujah. Yun ang sabi ng asawa ko, parang di ka na request ng request. Kaya mga kabataan, pag nakakita kayo ng mga pogi, huwag agad-agad. Kailangan i-remind mo, paragi mo silang, may laging note. Ito pinangako mo sa akin na, di ba, may ano doon sa marriage contract, sa marriage vow, in sickness and in health, in richer and in poorer. Ano pa? Till death do us part. So, hindi lang yun ang nasa kontrata mga kapatid. Hindi lang yun ang kundi i-remind mo siya. Amen? Praise God. Minsan ang ginawa ko alam nyo, kasi minsan sa mag-asawa, ito lang parang babanggitin ko lang. Sa mag-asawa, minsan nagkakasawaan. Hello? Hindi naman laging para kayong dalaga at binata na ngayon lang nagkita na love at first sight. Hindi laging ganon. Oy, mga young people. Minsan nagkakasawaan. So, anong ginagawa ko mga kapatid? Pinatutugtugan ko ng mga love songs namin noon. Nare-refresh niya. Naalala niya yung kagandahan ko noon. Kapatid, naalala niya yung pinagsumpaan niya. Sinumpa niya. Sinumpa. Yung mga vow namin mga kapatid, naaalala niya pag pinatutugtog ko yun. Malapit ng anniversary namin. At aawitin namin dalawa yan sa anniversary namin. Amen. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid. Praise God. Pero sa totoo lang, hallelujah, sa aming mag-asawa, we're going to be 30 years. Imagine, sa aming pagsasama, inabot na pala kami ng 30 years mga kapatid. And in that, sa loob ng 30 years na yan mga kapatid, marami. May masaya, mayroong time na may diskusyon, may time mga kapatid na walang pansinan. Ganon mga kapatid. Pero, ang kagandahan, God is in your midst. Nasa kalagitnaan ang Diyos. Amen? Na naiaayos ang lahat ng bagay. Nag-aaway kami, yes, pero wala sa bukabularyo namin ang maghiwalay. Tandaan nyo yan mga kapatid. Mga magulang nyo, nakikita nyo, nag-aaway sila. Ang iba, hiniwalay ang tuluyan. Nanapit na sumakabilang bahay. Pero make sure, huwag nyo na silang gayahin. Hello? Huwag nyo na silang gayahin. Bagkus mga kapatid, kagaya ni Nehemiah, he-rebuild the wall of Jerusalem, mga kapatid. Inayos niya yung wall of Jerusalem. At kahit patay na si Nehemiah, mga kapatid, ang wall of Jerusalem ay nananatiling matibay. Amen. Sa atin, ikaw at ako, mga kapatid, tayo po, we are building. We are rebuilder. We are the one who encourage people. Tayo po ay nagbibuild ng bridges. Kumbaga, kung mayroong problema, mayroong di pagkakaunawaan, tayo po yung tao na tinatawag na, sa isang madaling salita, peacemaker. Hello? So, kapag tayo po mga kapatid, mayroon tayong ganyang attitude na we are rebuilding the wall, rebuilding the relationship, mga kapatid. Praise God. Ito sample ko lang, si Pastor Fred. Ito po, na taong ito, ay minahal ng, kumbaga, masasabi ko ng mga members, minahal siya ng mga mga ibang gawain, mga kapatid. Bakit? Kasi mayroon siyang puso, mga kapatid, na
tawag ito yung meron siyang malawak na pag-unawa. Mayroon siyang puso na may kahalong pagmamahal. At kaya yung mga tao na nakakakita sa kanya, paglapit pa lang mga kapatid doon sa kanyang kabaong mga kapatid, umiiyak sila. Bakit? Kasi doon nila nakita yung tinatawag na he is able to build relationship. Okay? Pilit niyang pinalalapit yung mga pusong wasak mga kapatid, yung mga pusong nasaktan, pilit niyang inaayos. At kahit wala na si Pastor Fred mga kapatid, nananatili sa isipan ng kanyang mga nasasakupan ang lahat ng kanyang ginawa. Wala na siya, pero yung ginawa niya rito, still ay buhay na buhay. Sa akin, marami akong natutunan sa taong ito. Sa totoo lang, napakarami. Kaya, purihin ng Diyos dahil hindi siya yung taong namatay na pwede mo yung magkatatakutan mo. Hindi ba tayo ka muna? Hindi mga kapatid. Mas gugustuhin mo pa siya uli na yung pabuhay uli. Kahit namatay naglakad, gugustuhin mo siyang kasama lagi dahil siya yung taong full of wisdom. Hindi siya ganun nakakyat sa ganung pag-aaral, antas ng pag-aaral mga kapatid. Pero ang mayroon sa kanya ay yung karunungan na nanggagaling sa ating Panginoon. Tayo, bawat isa sa ating mga kapatid, praise God, ikaw at ako, tinawag tayo ng ating Panginoon to encourage people. Tinawag tayo ng ating Panginoon mga kapatid, hindi para mga kapatid manira. Amen? Kundi to rebuild, iayos, mag-ayos ng buhay. Amen? Praise God, hallelujah. So, sabi nga na kalimutan na natin ang nakaraan. It is now for us to move on. Huwag nating hayaan mga kapatid yung galit, yung puot ng Diyos ay sumaatin dahil lang sa isang bagay na ayaw nating marinis mga kapatid. Let's move on. Kasi ang pagpapala ay hindi malayang pupunta sa'yo. Amen? Hindi malaya ang blessing na dumating sa buhay mo na mayroon kang tao na hindi pa pinatatawad. Kasi biblical yan mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, na sabi ng ating Panginoon, na kung ikaw ay mag-aalay ng alay dito sa akin, isipin mo muna yung nakaaway mo. At makipag-ayos ka muna. At pagkatapos yung nag-ayos, at saka ka bumalik, dalhin mo ang iyong alay. Yun yung utos ng Diyos. At sino nagsabi niya? Nagsabi niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Mismo siyang nagsabi niyan na batiin mo muna ang iyong kaaway bago ka lumapit sa akin. Ano pa? Napakarami mga kapatid. Kung hindi ka marunong magpatawad, ako mismo na Diyos, hindi kita patatawarin. Diba? Ganun katindi ang ating Panginoon. So, we need to learn to forgive. Learn to forgive, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, praise God. Alam ko at naniniwala ako na kaya ng Diyos na tayo ay muli niyang buuin. Amen? Kung mayroon man sa inyo nakaranas ng ganito o dumaranas kayo sa mga oras na ito na something in your life, mga kapatid, na there's something na hindi na-build, na wasak, mga kapatid. Ikaw yung taong wasak, mga kapatid, then come to the presence of God. He is able to make you whole. Kaya ng Diyos na buuin kang muli. I-surrender mo yung buhay mo sa ating Panginoon. Lord, hindi ko kaya. Pero kaya mo. I remember meron isang kapatiran noon sa Hong Kong. And this is last. At ang babaeng ito, mga kapatid, mainit ang dugo niya sa akin. Hindi ko alam basta nagkita kami, mayroon siyang sasabihin ng mga salita, mga kapatid, na alam niyo yung sarcastic ang pagsasalita niya. And one time, mga kapatid, hindi ko na natiis sobra siya So ang ginawa ko, tinawag ko siya,
tara punta tayo sa kwarto. Tayong dalawa lang, mag-usap tayong dalawa. At nag-usap kaming dalawa, sinabi ko sa kanya yung mga ginawa niya. And she said, I am not aware of it. Sabi ko, napakahirap yung pumupunta tayo sa presensya ng Diyos, and yet, ganito tayong dalawa. Ayoko ng gano'n. So, nag-ayos kaming dalawa at right that moment, mga kapatid, we are praying together, we are crying together, mga kapatid, and the Lord released us. Amen? Masarap, mga kapatid, yung nananalangin kayong dalawa sa harapan ng ating Panginoon. Kung sino yung nakaaway mo, pinagpipray mo, mga kapatid, we're crying together and we became together, mga kapatid. Every Sunday, okay na kami. Because now, we both know yung situation, yung ano namin, boundaries namin. Okay? So, isa rin yan, mga kapatid, you should know your boundaries. Ha? Huwag tayong bastang dakdak ng dakdak. Amen? Na, yung pala lumalagpas ka na. So, amen? Praise God. Hallelujah. So, shall we all stand, mga kapatid? Praise God.